Tumataas ba ang timbang mo sa di malamang dahilan? Mabilis bang magbago ang iyong mood? Naglalabasan na rin ba ang mga skin problems sa iyong muka? E pati ba ang pakikipaglabing-labing sa iyong asawa ay wala ka na ring gana? Naku, di yan normal. Sa lahat ng bagay, anumang aspekto dapat balanse. Kaya kung ikaw ay nakararanas ng mga nabanggit na sintomas, baka may hormonal imbalance ka na. Pero huwag mag-alala dahil today may libreng telemed tayo tungkol dyan at dito lang yan sa Say ni Doc. At kaugnay nga po niyan ay makakasama natin si Dr. Katrina Rodriguez Asuncion, isang endocrinologist. Good morning, Doc. Katrina, welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, hello po. Good morning, Mr. Noel and Prof. Fifi. And sa lahat po na nanonood ng Rise and Shine Pilipinas, magandang umaga po. Good morning din sa'yo, Doc. Ang first question ko sa'yo, Doc, ano nga ba ang function ng hormones sa ating katawan at ano ang hormonal imbalance? Okay, ang hormones po kasi ay ito yung mga substances, no, or chemicals na ang pangunahing responsibilidad ay mag-coordinate, no, ng iba't ibang function sa ating katawan. Kumbaga, sila yung yung parang mensahero, no, mula sa isang organ papunta sa iba't ibang parte ng katawan. So dapat sila in sync, no, to para yung function ng katawan natin talagang okay. Tapos ang naman ho, hormonal imbalance naman ho, nangyayari yan kapag sobra or kulang sa particular na hormone or mga hormones sa katawan, katulad ng sabi ko kanina, no, dapat in sync sila. So kung may nangyayari para magulo ito, mararamdaman talaga or makikita ng isang tao na meron siyang hormonal imbalance. Okay, Doktora Katrina, si Audrey po ito, no? Well, ma'am, sinabi niyo nga in sync o dapat tugma. Ano po ba yung sanhi ng hormonal imbalance, Doc? Sir Audrey, ang hormones po kasi talaga, nagbabago-bago yan, no? Depende sa pangangailangan ng tao. So meron yung mga natural lang talaga, no, na nangyayari, katulad ng pagdadalaga, no, pagbibinata, no, or pagdadalang tao. Tapos meron din naman yung kapag nagme-menopause na or andropause, no? Pero meron din yung mga secondary sa medical condition, no, like hypothyroidism, no, and hyperthyroidism, may mga ganon, PCOS. Tapos meron din naman ho yung mga secondary sa stress or sa mga gamot ho na iniinom. Doc, yung tanong ko naman, ano yung mga sintomas ng hormonal imbalance? At magkakaiba ba, Doc, yung ang maaring maranasan ng sintomas ng babae kumpara doon sa lalaki? Okay. Magandang tanong yan, kanina ho dun sa video, parang medyo nasabi na ng konti yung mga iba't ibang sintomas. Pero yun sa mga babae or lalaki, ang pinaka-common namin na nakikita, no, usually either weight gain, or yung pagdagdag ng timbang, or weight loss. Yung mga iba ho, nagko-complain na parang palaging napapagod, or yung bowel movement, no, nag-iiba, pati yung mga mood, no, mood changes. Yung iba, madaling magagalit, or parang iba, may mga tayo na parang madali silang ma-depress. Meron din naman yung mga skin manifestations, like yung iba ho, sobrang dry ng skin, or yung may mga nakikita tayo na parang medyo may discoloration dito sa may batok, or sa mga fold ng skin ho, no? Yung pagkakaiba naman sa babae at lalaki, yung iba ho, like kunwari po sa babae, yung pagiging irregular ng menstruation, or yung or yung dami naman, no, ng yung pagdugo, no, yung tinatawag natin na abnormal uterine bleeding. Meron naman ho yung iba yung parang nagiging mes balbon sila, kung dati hindi, biglang nakikita nila na parang may mga mes prominent na yung mga buhok dito sa may, yung sa mga hindi dapat na meron yung babae, no? Or yung iba naman ho, hair loss. Sa mga lalaki naman, ang usually na kino-complain nila, yung decrease ho, no? Yung body hair sa katawan, no? Baliktad naman. Or yung iba, may sabi sila na meron erectile dysfunction, no? And yung iba naman, gynecomastia, yung paglaki ng dibdib, no?
Yun po yung usual, no, na kino-complain kaya yung mga pasyente nagpapakonsulta sila because of that. Well, ang dami palang sintomas ng hormonal dysfunction. No? Pero, doktora, paano ba dinadiagnose, Dok, yung hormonal imbalance ng isang tao? Okay. So usually po, sir, syempre po pag-consult sa amin, kasi sa totoo lang po, ang dami hong hormones, more than 50, no, sa katawan ng tao. So hindi naman ho pwedeng lahat yung itetest natin. So depende ho sa symptoms. And then, makikita po natin yung true blood test. So yun ho, no, kaya dapat ho talaga na magpakonsulta kasi depende ho dun sa sintomas yung mga test na pinapagawa namin. Para at least talagang ma-assess ho natin kung ano po bang hormone yung may problema. So, Doc, kung may mga symptoms, paano naman ito ang treatment, Doc? At may gamot ba na pwedeng inumin para maisaayos ang hormones at may natural ba itong paraan? At madagdag ko lang, Doc, may edad ba na pinipili? Paano ba malalaman na may hormonal imbalance ka na in terms of age? Okay, magandang tanong yan, katulad ng sabi ko kanina, yung hormonal imbalance, meron yung mga natural, meron yung talagang nangyayari, katulad nung pag nagdadalaga or nagbibinata na, so makikita mo may changes talaga sa katawan. So yun yung mga natural talaga, so hindi naman kailangan gamutin yun, Ang gamot ko kasi talaga, depende, kung saan yung makikita natin na abnormal, sa test. So pwedeng kung sobra, babawasan natin, may mga gamot ho na pwedeng magbawas ng hormone na yun, or meron naman hong iba kung kulang, dadagdagan natin. Tapos depende pa din, kunwari kasi may mga ibang conditions po na meron ho palang tumor, na nagsisecrete ng hormone na yun, kaya pala sobrang taas. So yung iba ho, sinasuggest namin na ooperahan sila. Pero kunwari ho, kasi di ba nabanggit ko din kanina, meron ho naman related naman sa stress talaga. Yun ho, yun ha, kunwari na-rule out na natin lahat na ay wala ka naman palang hindi naman po pala pathologic yung kanyang na mga nararamdaman. Ang natural ho na way na para maiwasan yun, or on top of the gamutan, kunwari nagpakonsulta na at nakita natin na meron ng hormonal imbalance, is magkaroon po tayo ng enough na tulog, at least 7 hours a day kung kaya. Kumain naman ho ng masusustansyang pagkain, mas madami ho yung mga gulay, and mag-exercise every day or at least every other day. Para lang ho ma-maintain din natin yung tamang timbang, kasi nga yung iba ho baka naman secondary sa pagiging sedentary lifestyle kaya pala nagkakaroon ng mga hormonal imbalance. And yung pang-last, iwasan ho natin yung mga bisyo like paninigarilyo, yung labis na pag-inom kasi nakaka-contribute din po yan. Sabi nga ho nila, lahat ng sobra meron talaga madudulot na harm sa katawan natin. Okay, Doktora, bilang panghuli, ang inyo pong payo doon sa mga ka-RSP natin na nanonood ngayon na baka may nararamdaman na palang sintomas ng mga binanggit nyo kanina. Sa mga kababayan po natin na may mga ganun hong sintomas, mas mabuti po na magpakonsulta ho tayo sa doktor, para at least magaguide po tayo and madadiagnose po tayo ng tama. Kasi may mga nararamdaman natin, baka po yan, parang alarm, Parang sinasabi ng katawan natin, oy, parang kailangan natin na either, na may mali, So kailangan ho natin, wag natin ibaliwala kasi baka naman sa ngayon, makaya natin gamutin ng mas mabilis or yung tama kaysa yung papatagalin pa natin, Tapos mas madami ng mga organs ang maapektuhan or yung tinatawag natin quality of life. Baka yun naman yung maapektuhan sa atin. Kaya better ho, pag may mga ganyan na parang maalam naman natin yun na parang may mali or meron tayong ibang nararamdaman sa usual, papakonsulta ho tayo para at least ma-diagnose tayo properly and mag-guide tayo kung ano yung tamang gagawin ho natin. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga impormasyon na ibinahagi sa amin ngayong umaga.
para sa libreng telemed at sa pagbabahagi mo ng kaalaman para sa ating mga ka-RSP. Again, maraming salamat, Doktora. Thank you po, sir. Thank you po.